Hello mga mema, it's me, Jelay again. Madaling araw pa lang nga ay sobrang lakas ng ulan. Pero mabuti na lang at tumigil rin kaya medyo may araw ngayon. Nagluto na nga lang tayo ng pansit mga mema at pinares ko nga sa nilagang luya. Itong mga nakaraang araw kasi mga mema, hindi na kasi talaga maganda yung pakiramdam ko. Lagi na nga kasing sumasakit ang tiyan ko pati na yung tagiliran ko. Kaya nga naisipan ko na rin uminom ng nilagang luya at baka mawala-wala. Hindi na nga rin kasi ko nakakapagpa-check up ng ospital mga mema kaya hindi ko na talaga alam ang status ng BS ko. Pag hindi na nga tayo busy mga mema ay magpapa-check up nga ako talaga. O siya mga mema, kain na muna tayo ng agahan natin. Nagmamadali na naman nga ako dyan mga mema dahil aalis na naman tayo. Meron kasi tayong kailangang lakarin ngayong araw. Kaya nga mga mema, kahit mainit pa yung pansit ay sinubo ko talaga. Ayan na nga at napaso na ang mema nyo. Tatawa nga ako mga mema dahil kinasanayan na talaga natin mga Pinoy na kahit mainit pa ay susubo na. Tapos papalamigin kapag nasa bibig na. Ganon din ba kayo mga mema? Tapos usong-uso nga sa ating mga Pinoy na kahit sobrang init ay magkakape talaga. Lalong-lalo na yung mga adik talaga sa kape ay yung iba ginagawang 3 times a day. Na kahit sobrang ina-acid na ay coffee is life pa rin talaga. Ay siguro nga mga mema yan yung hidden talent nating mga Pinoy na talagang hindi magpapatalo sa mga foreigner. Tapos minsan nga kapag bibili ng ice cream ay bago kainin hinihipan pa. Ay akala mo naman talaga mga mema ay mainit. Minsan nga ay nagagawa ko yan kaya natatawa na lang talaga ako sa sarili ko kapag nare-realize ko ay malamig pala hindi naman mainit. O siya mga mema, aura-aura muna tayo ngayon. Aalis kasi tayo. Meron nga tayong good news ngayon mga mema. Pupunta kasi ko ng ospital. Ngayong araw kasi makakalabas na ng ospital si Papa at tayo yung maglalakad ng mga papel. Eto nga yung dinadaanan namin dito mga mema dahil nga sa araw-araw na umuulan at hindi tumitigil, medyo binabaha na. Dating pala yan kasi yan mga mema kaya kapag umuulan talagang binabaha. Minsan nga mga mema kapag sobrang lakas talaga yung ulan tapos magdamag at hindi tumitigil, inaabot nga yung tulay dyan ng baha kahit sobrang taas na. Kaya nga itong dinadaanan ko ay hindi na tumadaanan kapag nabaha na yung tulay dahil sobrang lalim na. O siya, fast forward tayo mga mema at ito na nga nakarating na tayo ng ospital. Mabuti nga mga mema at hindi maulan ngayong araw kaya mabilis tayong nakarating ng ospital. Saktong-sakto nga na pagdating ko dyan ay visiting hours na pala kaya nakapasok tayo mga mema. Nagchat lang kasi ko dyan sa kapatid ko na sabi ko bumaba na at kunin niya yung pagkain niya pero nung pagtingin ko sa oras 11 AM na pala. Kaya nga sabi ko papasok na lang ako. Natatawa nga ako dyan mga mema sa mga guard dahil napagkakamalan talaga nila akong bata. Dahil nga sa height natin kaya napagkakamalan nilang minor de edad ako. Pagkapasok ko nga sa ward ay ayan na naman tayo, nakikape na naman tayo mga mema. Natatawa nga ako dyan sa kwento ng kapatid ko mga mema kasi nung una yung kapatid kong lalaki yung nagbabantay kay Papa. At tinanong nga siya nung doktor mga mema kung nagpababae nga lang daw siya. Hay nako mga mema, napagkamalan pa nga siyang ritokada. Magkamukha nga daw kasi sila kaya yung kapatid kong lalaki na pagkamalan na naging babae na. Habang nga mga mema ay naghihintay kami dyan ng discharge paper ni Papa ay naisipan na muna naming mag-ayos ng mga muka. Nasasabihan na nga kasi kaming sobrang kulit dahil pabalik-balik na kami sa may nurse station. Paulit-ulit nga lang din kasi yung tanong namin kung okay na ba yung papel. At paulit-ulit nga din na sinasabi nila sa amin na inaayos pa nga. Kaya bigla na nga lang akong nahiya kaya hindi na talaga ako bumalik sa may nurse station. Hinayaan ko na lang na yung nurse na lang mismo yung pumunta sa may ward namin. Kaya nga nag-ayos-ayos na lang kami dyan ng sarili namin ng kapatid ko at yung mga gamit na dadalhin pa uwi inayos niya na rin. Nagkwento-kwentuhan na nga lang kami dyan para malibang dahil medyo matagal din talaga yung pag-process ng papel. Mag-aalauna na nga rin ng mga oras na yan kaya sabi ko baka hindi na naman umabot yung papel. Medyo matagal nga kasi mga mema sa pila at aabutin ka pa nga minsan ng 1 oras o 2. Binibiro ko pa nga dyan si Papa na sabi ko kapag hindi umabot yan ay bukas na lang sila umuwi. Kaso itong kapatid ko nga ay uwing-uwi na rin talaga. Ilang mga minuto pa nga ang lumipas at may pumasok ng nurse sa may ward namin. In-explain na nga sa amin yung kailangan namin gawin kaya bumaba na nga rin kami at nilakad ko na yung papel. Kapag ka mga mema ay maglalakad kayo ng discharge paper ay dito kayo unang pupunta sa may claims unit. Chine-check kasi nila yung PhilHealth at kino-cover yung ibang bills. Naiinis nga ako dyan mga mema dahil sobrang tagal ko na sa pila tapos may sumingit pa talaga.
At eto nga ang kapatid ko, pagtingin ko mga mema ay nakatulog na pala doon sa may upuan na hinihintayan niya. Pabalik-balik nga rin kasi ako dyan sa taas dahil may mga papel na kailangang pirmahan ng pasyente. At sa wakas nga mga mema ay natawag na rin tayo. Natatawa nga ako dyan mga mema dahil yung patungan ay ginawa pa ngang Freedom Wall. Kung ano-ano nga kasi yung sinusulat. Ay sa wakas nga mga mema, pagkatapos ng isang oras na paghihintay natin ay natapos na din. Pero hindi pa dyan tayo nagtatapos, meron pa tayong susunod na pupuntahan at yan ay sa may billing. Mabuti na lang nga mga mema at wala dito masyadong pila. Linggo nga pala ngayon mga mema kaya wala masyadong tao yung ospital. Dahil kung nasakto ngang Lunes yung paglabas ni Papa ay aabutin tayo ng maghapon kakalakad lang ng papel. Mabilis nga lang dyang na-process yung bill ni Papa kaya umakyat na naman ako para magpaperma. Zero balance nga pala mga mema yung bill dyan ni Papa kaya wala tayong babayaran. Na-cover na kasi lahat ng PhilHealth. Pagkatapos nga namin dyan maglakad ng papel mga mema ay eto na sa wakas at makakauwi na. Sobrang thank you Lord nga na naman ulit dahil nakaraos na naman nga tayo ngayon. Hindi naman nga maulan ngayon kaya motor na nga lang yung pinangsundo namin kay Papa. At yung kapatid ko nga mga mema ay sa akin na sumabay dahil may dala rin akong motor. Sobrang pasalamat ko nga sa Lord mga mema at hindi umulan ngayong araw kaya hindi tayo nahirapan maghanap ng ipang susundo kay Papa. At ayan na nga mga mema, hay sa wakas thank you Lord at nakauwi na rin talaga sila Papa. Dahil nga nauna nang umuwi si Papa ay pagkarating ko nandyan na agad sa may favorite spot niya. Nagutom na nga tayo mga mema dahil sa mga nilakad natin sa ospital at pabalik-balik tayo. Kaya pagkarating ko ay kinain ko na nga yung tirang pansit na niluto ko kaninang umaga. Hindi rin kasi tayo nakapagpananghalian mga mema dahil maaga nga tayong pumunta ng ospital. Hay nako, lagi ko na lang talagang nai-skip yung pananghalian mga mema. Pagkatapos ko nga dyan mga mema ay nagputol na rin ako ng mga kahoy. Ubos na rin kasi yung mga panggatong namin kaya sinamantala ko na habang hindi pa umuulan. Sobrang hirap kasi magluto kapag maulan tapos wala ka pang panggatong. Tapos mapipilitan kang igatong talaga yung mga basang kahoy kaya talagang papaiyakin ka habang nagluluto. Dahil sobrang mausok nga kapag basa yung ipinanggatong nyo. Yung kapatid ko na nga lang dyan yung nagluto dahil napapagod na nga rin ako. Natatawa nga ako dyan sa kapatid ko dahil naaalala ko na naman yung kwento niya na napagkamalan siyang naging babae yung kapatid kong lalaki. Nagluto na nga lang siya dyan ng sinabawang isda na binigay sa amin ng pinsan namin. Kaya salamat sa pinsan namin na nagbigay ng isda na to. At thank you Lord at survive na naman yung pang-ulam namin ngayong hapunan. Pagkaluto nga ng kapatid ko ay kumain na kami agad dyan ng hapunan para makapagpahinga na rin. Tara, kain nga ulit tayo mga mema. At sa wakas nga mga mema ay nakahiga na rin tayo, pwede na tayong magpahinga ngayon. Maraming salamat sa Panginoon sa blessing na araw na ito at maraming salamat sa inyong panonood.